muli kayo mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Malakas ang hangin dito ngayon. Kaya ako nakaitim uli ngayon. Last week nakaitim ako, ngayon nakaitim ulit kasi namatay yung aking biyenan. Maraming salamat sa mga nakiramay. Ang title ng ating lesson ngayon ay The Law of Faith. The Law of Faith, Romans 3:27. Kung naalala nyo, last week, napag-usapan natin yung verse na John chapter 1 verse 12 na kung paano magiging anak ng Diyos, na sinasabi sa versikulong iyon na ikaw ay dapat na sumampalataya sa Panginoong Kristo, na dapat tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoong tagapagligtas. Ang tanong anong klaseng pagtanggap, anong klaseng pananampalataya ang dapat mong gawin? Kasi iba't iba yung pananaw natin patungkol sa Panginoong Kristo, patungkol sa Diyos. So iba't iba rin yung ating paniniwala o yung pananampalataya sa Kanya. So yan ay sasagutin dito sa ating topic ng batas ng pananampalataya, the law of faith. Basahin natin yung verse, Romans chapter 3 verse 27. Where is boasting then? It is excluded by what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Ang tanong anong klaseng pananampalataya yung tinutukoy dito sa batas ng pananampalataya? Ang kasagutan dyan ay nasa kasunod na verse, yung verse 28. Dito sinulat ko ulit yung verses, dalawang verses na ito, Romans 3 verse 27 and 28. Basahin ko ng buo. Where is boasting then? It is excluded by what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Kung anong klaseng pananampalataya nakasulat dyan sa verse 28. Ang sabi, justified by faith. Na yung faith na yan is faith that justifies. Ang pananampalatayang nagpapawalang sala. Hindi pa yun yung eksaktong meaning yan Ang ibig sabihin ng justification, inaring ganap. Commonly kasi dun sa mga bagong Kristiyano sa ibang religion na sila ay namamali sa patungkol sa kaligtasan. Itong justification, salvation din to salvation by faith, or yung faith na nagdiligtas. Namamali yung ibang Kristiyano dito kasi hindi nila kinukuha yung context o hindi nila nababasa pa o naintindihan yung buong kwento within this chapter, Romans chapter 3. Kung mapapansin nyo, dito sa dalawang verses, tatlong beses nabanggit yung word na law, yung batas. Kasi yung writer nito, si Apostle Paul, is a Pharisee. He is a lawyer. Kung kaya puro legal term yung ginagamit niya. Dito naman tayo sa Romans chapter 8 verse 1 and 2. Basahin ko. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Hinighlight ko dyan yung dalawang klase ng law. The law of the Spirit and the law of sin and death. Na itong mga versikulong ito ito ay assurance ng salvation ng isang taong sumampalataya sa Panginoong Kristo. Na siya ay napatawad na sa kanyang kasalanan at hindi na siya mapaparusahan. No condemnation. Itong ating topic, review na rin ito sa aking other videos na justification, redemption, and the righteousness of God. Meron siyang 4 na parts. Matagal na ito, mga 3 years ago na ito, na sana balikan natin at tayo ay ma-review. At dun sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo. Ito yung dapat na malaman ng isang tao paano siya maliligtas. Dito sa Romans chapter 3 meron 3 praise about faith. Yung una-una, faith of God, verse 3. Tapos, faith of Jesus Christ, verse 22. And then, faith in His blood, verse 25. Yung dalawang praise din yung faith of God at saka faith of Jesus Christ, na pinapakita rito na pananampalataya ng Diyos. Yung pangalawa, pananampalataya ng Panginoon Kristo. Na hindi ibig sabihin na ang Panginoon Kristo, yung pananampalataya niya, na siya ay sumasampalataya doon sa Diyos Ama. Hindi ganun yun. Pinapakita rito na ang pananampalatayang ito sa Diyos at saka sa Panginoon Kristo
property to ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus, na dapat sumampalataya ka ang isang tao based doon sa salita ng Diyos. Yung huling-huli, faith in His blood, na tayo ay sumampalataya kay Kristo kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nabuhos yung kanyang dugo doon, na dapat tayo sumampalataya sa kanya dahil yung dugo niya, yan yung kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang sabi dun sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na yung ating pananampalataya nakabase sa salita ng Diyos. Okay? Hindi dun sa depende kung ano yung pagkakilala natin sa Kanya na sarili nating batayan. At yung sinasabing word of God dito ay yung gospel. Yung gospel ay yan yung Christ's death, burial, and resurrection na sinasabi dun sa 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Napakahalaga ng resurrection ng Panginoon Kristo, kasi ang kanyang resurrection, ang katibayan na totoong lahat ng sinabi niya, na totoong merong eternal life, na totoong merong buhay na walang hanggan, na merong langit para sa mga anak ng Diyos. Dito naman tayo sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kasi merong word na faith dito. Ang sabi, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Another videos na sana ma-review natin. Ito yung title. Ephesians chapter 2 verses 8, 9, and 10. Merong tatlong parts kasi pinaliwanag ko verse by verse. Verse 8, verse 9, and verse 10. Sana ma-review ulit natin. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi naluluma. Okay? Romans chapter 11 verse 6. Basahin ko. And if by grace, then is it no more of works. Otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise work is no more work. Again, kung kaya puro is it yan, kasi it is Old English King James Version yung gamit ko. Na dito ay napakasimple lang na maunawaan ito. Na yung grace at saka works hindi pwedeng pagsamahin. Para silang tubig at langis, di ba? Ay kantang gano'n si Sharon Cunete. O kaya parang yung polarity ng magnet na nagre-repel, na naglalayo, na hindi pwede magsama. Marami kasi mga Christian groups na naniniwala na kinakailangan na hindi lang basta pananampalataya ang gawin mo, gumawa ka rin ng mabuti para sa Diyos, para ikaw ay maligtas. Common na common yan sa mga religion, okay? Sa mga Christian religions. Nasundin mo lang daw yung batas. Yung law na tinutukoy dito is the law of Moses. Particularly yung 10 Commandments, na ingatan mo lang yung batas na huwag kang magkasala, maliligtas ka. Meron silang formula ng kaligtasan na faith plus good works equals salvation. Mali yun. Contradiction yun sa mga pinakita ko ng mga verses. At dito sa Romans 11 verse 6. Hindi sila pwedeng pagsamahin. Romans 11:6 pa rin tayo. Yan yung pagkakaiba ng grace at saka ng works. So ginawa ko, ginrupo ko. Ano ba yung grupo ng grace? Ano yung laman ng grace? Anong laman ng works? Diba? Kaya dun sa kaliwa, yung works, under dyan yung good deeds, deeds of the law, okay, or commandments, yung mga kautusan na binigay ng Diyos kay Moses. Sari-sari. Kasama na dyan yung moral law, civil law, okay, yung ceremonial law, okay. And then sa kabila naman, grace. Ano yung nakapaloob sa grace? Andyan yung faith, repentance, salvation, eternal life, eternal inheritance. Yung faith, under ng grace. So hindi pwedeng pagsamahin yung faith at saka yung works kasi ando siya sa grace. Okay, sa biyaya o sa awa, sa biyaya o sa grasya ng Diyos. Kasi yung grasya ng Diyos is unmerited favor of God. O yung hindi matatawarang magandang kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng
bilhin yon, hindi pwedeng bayaran yung kalooban ng Diyos. Hindi rin pwedeng bayaran yung dugo ni Kristo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Balik na tayo dito sa Romans 3:27. Ang sabi, where is boasting then? Na kapag ang kaligtasan pwedeng mabayaran ng ating effort, ng sarili nating effort, magiging mayabang tayo. Kaya rito sabi, hindi tayo pwedeng magmayabang. Okay, where is boasting then? It is excluded. Next week, mahal na araw na. Yung mga kaibigan ni Katoliko, maraming magpepenitensya sa kanila. Okay? Na ang idea nila na at least mabayaran nila, mabawas-bawasan ng konti yung kanilang kasalanan. Mali yun. Kasi, hindi yung pwedeng bayaran yung nagawa nating kasalanan. Hindi natin pwedeng bayaran yung kaligtasan na binigay ng Diyos. At hindi natin pwedeng bayaran yung ginawa ng Kristong sakripisyo na siya ay namatay na pa ako sa krus, dumanak yung dugo dun sa krus ng Kalbaryo. Ang dapat mo lang gawin ay gawin mo yung batas ng pananampalataya. Natanggapin mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na yung kanyang kamatayan, yung kanyang dugo, para yan sa kabayaran ng ating kasalanan. Na sumampalataya ka sa kanya at tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoong tagapagligtas. Pagsisihan mo yung lahat ng kasalanan mo at tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas para ikaw ay maligtas, para ikaw ay ma-justified, para ikaw ay matubos, at para ikaw ay maging anak ng Diyos. Okay? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.